yung pulis na yun. Ibigay mo sa akin yung pangalan, ha? Ayaw kong gawa tayo ng kwento dito. Tinanong na kapatid versus dapat yung tatay because the tatay was there. In fact, Your Honor, for the clarification po, ang naggagawa po ng kanyang statement at kumuha ay yung ating mga IOC. O sige, saan ang IOC? Wala ka. Wala po, sir. Bibigyan ka lang. IOC. Sino nakausap mo? Yes po, Your Honor. Kasi pong yung pag-verify po namin dun po sa Kalea Funeral Homes o Funeral Service, meron na po doon na parang waiver na piniramahan po si Geraldine na hindi po namin alam na pumirma pala siya doon. no, ang sinasabi namin dito, kapag merong ganitong mga sitwasyon, krimen, para lapitan yung mga relative, ang unang nilalapitan ay yung tatay-nanay. Kapag anak ang namatay o kailangan ko na ng clearance, tatay-nanay. Next in line, yung kapatid. So bakit yung kapatid ang in-honor nyo yung kanyang waiver nang hindi nyo man lang kinukonsulta muna yung mas nakakatanda na dapat sa protocol siya munang inuuna yung tatay? Ba't hindi nyo ginawa yun? Your Honor, kasi po, yun nga po, tulad nung sinabi ko po kanina, nagulat na lang po kami na na-pull out na po pala yung kadabir na hindi po kami na-impormahan nung August 3 po. Kaya nga, kahit na na-pull out na yung cadaver, pero dapat kayo ang lumapit doon sa atay para sabihin, Sir, kailangan namin autopsiyan para sa ginagawa namin investigasyon. Ang nangyari, nakinig kayo doon sa waiver ng anak na for all we know, baka kasama yun sa tinakot. Kaya pumirma ng waiver. At saka isa pa, bata pa siya. Sabi nga ng Ma'am Roda, 21 years old. Hindi nyo, again, nasunod ang protocol dito. Nagpadalos-dalos na naman kayo. Sa vice president po, Sir Idol Rocky, dapat po bang singiling nila kami ng 15,000 para po i-autopsy yung anak ko? Sino po naningin, ma'am? Yung soko po, dapat po ba kami ng 15,000? Nangingil ka? Ng 50,000? Your Honor, wala po. Di nga po kami nakapunta doon sa Purinaria. Even nakita namin, di namin alam sa kung sa Purinaria talaga. Ma'am Roda, kanino po binigay yung 15,000? Kanino po inabot? Hindi po, ang ano na po sa Kalaya na po, pina-pull out na po ng pamilya ko sa Puninaria. Okay, so sinisingil kayo ng 15,000 ng Soko sa i-autopsy si Jimboy. Opo. Meron ho bang kayong pangalan na maalaala na naningin? Yung pamilya ko po kasi yung nakausap nila Sir Idol Rocky. Sino po? May pangalan po tayo? Wala po, hindi ko po na. Sa akin yung anak ko po si Geraldine, yung ang pumunta po sa Kalea. Pwede ho natin makakausap si Geraldine para malaman kung sino po yung taga-Soko na naningil ng 15 ng pera para sa autopsy. Ito Idol Rocky. Sige, habang alamin po natin, Mr. Chair, isa po nasabi sa akin nung dumalo po ako sa Lamay, sa Burol ni Jimboy, nabanggit din sa akin na may nagsalita para isa sa mga pulis na plantahan ng droga ang bangkay ni Jimboy at sinipa-sipa pa muna para mas siguro na siya'y patay na. At ang dumive sa ilog para i-retrieve ang bangkay ay hindi pa mga pulis, hindi yung children ni Jimboy. Tama ba, ma'am? Ma'am Roda? Opo. Panindigin pa ang statement na yan? Opo. Saka po baka Sa hindi Chuhin? siya Ano pangalan po ng Chuhin? si Kuya Nick po. Nandiyan pa ba si Kuya Nick? Pwede makausap si Kuya Nick? Wala po dito. Kasi Kaya ganito lang. Gusto ko malaman na Ms. Roda Baltasar kung sino yung pulis na nagsipa-sipa ng patay na yon at ako mismo sisipain ko sa harapan mo yung pulis na yon. Ibigay mo sa akin yung pangalan, ha? Ayaw kong gawa tayo ng kwento dito. Siguruhin natin na totoo yung sinasabi natin. In fairness naman, sa lahat, gusto natin na mabigyan ng hustisya si Jimboy. Pag naibigay mo yung pangalan mo sa akin kung sino yung pulis na yon, ako mismo sisipa ng pulis na yan. Please, pakibigay ng pangalan. Mr. Chair. Hindi po siya Ha? police. Hindi po siya police. At sino pala siya? Kung nagsipa-sipa, hindi pulis. Ano po siya parang asset po na hindi po nakita ng mga police na bumaba yung lalaki na yun, nila yung anak ko sa may burak. Tapos, Sandali. Dandahan lang para marinig ka namin dito ng klaro, ha? Pakidandahan. Sige nga, sino yon nagsipa ng patay?
Hindi po siya pulis. Sino siya? Ano po, parang asset po ng mga pulis. Parang asset ng pulis. May pangalan ka? Meron po kami meron Ha? po siyang picture. May picture. Opo. Ginagawa yung picture, hawak mo? Ginulpi nga po siya ng mga taong bayan dahil sa ginawa niya po sa anak ko eh. Dahil patay na nga po yung anak ko, tapos nilagay niya pa po sa bura. Tapos po, gusto niya pang ng droga si Jimboy. Hipi. Sino hipi? Si pulis. Hanapin mo itong tao na ito. Asset ng linya ito. Senator, tapos po, ang balita po namin, dinala po siya sa police station, pero wala na po siya doon. Wala na po Sino, siya. yung tao? Opo. Yung tao na nagsipa kay Jimboy, dinala sa police station? Opo, wala na po siya. Hindi na po namin alam kung saan na po siya napunta. Okay. Alam niyo Mr. itong tao na ito? Mr. Chair, pwede makasingit ulit? Follow-up Yes. question. Kasi nabanggit din sa akin noon ni Ma'am Roda na pinabayaan na nila for several hours yung bangkay na nakalubog sa ilog until na dumating po yung tsuhin ng biktima para yun po ang nag-ahon. Contrary do po sa sinasabi ng mga pulis na sila ang nag-ahon doon sa bangkay. That's another thing that we have to find out. Kung totoo Yeah. po. Mr. Chair, Yes, wait, Senator Risa. Mr. Chair, kami pong lahat dito sa komite, lubos pong nakikiramay sa pagkamatay ng anak nyo. Bilang nanay din, kami pong lahat bilang mga magulang, hindi ko po ma-imagine yung pinagdadaanan ninyo. So, pahayag ko lang po yung aming taos-pusong pakikiramay po sa inyo. At dahil nagsasalita na rin po kayo sa amin, baka pwede nyong ikwento mula sa simula, ano ang alam ninyong kwento nung nangyari, yung ginawa kay Jemboy, yung kompletong alam nyo po. Mr. Chair, sorry ma'am. With the indulgence of Senator Riza, Yeah, wait. isa na lang po talaga last and Okay, then okay. para may kwento to rin mga pulis, may mga kwento na dyan. Yeah. Kasi they conducted the paraffin test on the victim's hand. Yes. Pero doon sa mga operatiba na nagpaputok, hindi kayo nag-conduct ng paraffin test. So gusto niyo palitawan na yung bata ay nagpaputok. At may bala pa sana kayong lantan siya ng baril. Bakit ganon? Yung biktima na pinagbabaril, walang kalaban-laban ng mga pulis ninyo, may arma light, may 9mm and 19 and all, hindi niyo po pinarapin test sila. Very clear na nagpaputok. Ayaw po mismo sa dalawang opisyalis ninyo, Captain Cruz at Captain Carpio. Pero yung victim na pinagbabaril, pinarapin test ninyo. Isa na naman yung violation ninyo. Isa na naman yung nakataas kilay na mga pinagagawa nyo. Thank you, Yes, Mr. Chair. At, thank you. Madam Risa, Senator Risa, thank you. Yeah, pakinggan na lang natin ito para Yes, please, Mr. Chair. ito mo muna yung presentation mo. Pakinggan muna natin itong habang nandito siya. Ma'am Roda Baltasar, pakinggan ka namin. Please magsalita ka dyan kung anong nalalaman mo tungkol sa pagkamatay ng anak mo para mabigyan ng linaw itong pagkamatay ng anak mo. At nakikinig po kami dito, ang Committee ng Public Order and Dangerous Drugs ay makikinig sa iyo. Pakidandahan lang rin ha, kasi parang para klaro marinig namin. Please ma'am, you have the floor. Pakinggan ka namin. Salamat po, Senator. Ako po si Rodalisa Valentino Baltasar, na nanay ni Jimboy, na alam po din na po matutupad yun dahil napatay na po siya. Saka po yung nalaman ko po, yung pagkamatay ni Jimboy, nasa Qatar po ako. Yung araw po na magpapadala po sana ako ng pera, nababawi ako sa kanya dahil nakulong po ako sa Qatar ng 1 taon, tapos po tumakas po kasi ako sa amo ko. Dahil overwork po ako. Yung babawi na po sana ako, magpapadala ako para sa birthday niya dahil late na nga po yung ng 1 buwan. Ayun po pala yung papadala kong pera na yung pala sa birthday niya para po sa kamatayan niya. Tapos nag-message po ako sa kumari ko na sabi niya, sabi ko, Mars, magpapadala na, sabi niya, Mars, condolence. Sabi ko, bakit? Sino? Sabi niya, hindi pa alam yung anak mo. Napatay na. Sabi ko, bakit sinamusay? Hindi pa bakit na po na siya nagpupulis sa Tabanga. Sabi ko, wala namang po kasalanan yung anak ko. Bakit po nila binaril? Dapat po bago nila kinakusap po muna nila yung anak ko, kung ano po pangalan, kung ano po kasalanan. Hindi po nila binigyan ng pagkakataon yung anak ko eh. Pinagkabaril na po nila, pinatay po nila yung anak ko.
Miss Roda. Pwede makasingit mabilisan. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, like what I said to you kanina, much better kasi medyo emotional siya. It's either yung si Sunny Boy ang pagsalitain natin tungkol dun sa kanya nakita or yung uncle because both of them were there. Samantalang si nanay pala ay wala, nasa abroad pa yung mga insidente. So yung kanya is second-hand information na lang. So emotional pa siya. So may tendency na baka medyo list ng konti. Yeah, I agree with you, Senator Tulfo. Your Honor. Mr. Chair. Yes, Senator Risa. Ulitin ko lang po yung nabanggit ko kanina na ayon naman po sa mga abogadong kasama ni Sunny Boy ay handa po siyang humarap sa komite at sagutin yung ating mga tanong sa susunod pong na pagdinig. Pero kaugnay po nung nabanggit din, siyempre higit sa lahat yung lungkot no at yung sakit na nararamdaman ni Miss Roda. Kung kaya niyo pong sagutin ito, Miss Roda, may nangangamba pagkatapos po ng mapait na insidenteng iyon, nangangamba din po ba yung pamilya ninyo sa inyong seguridad? Kaya ako po itinatanong dahil may mga bali-balita din po na may umaaligid sa pamilya nyo at sa mga witnesses. Yan po ba ay kasama din sa dinadala nyo sa ngayon, Miss Roda? Opo, natatakot po ako sa pamilya namin. Kasi nga po, di po namin alam, di ba po marami sila, 20? Ano po laban namin na isang pamilya po lang namin? Di po namin alam kung natutulog kami, baka mamaya, pagbabaril na lang po yung bahay namin. Eh po, nakakatakot. Huwag po kayong mag-alala, Miss Roda, ha? Andito kayo yung number 2 ng PNP, General Sermonia. Please, maawa kayo, namatayan na ng anak, naghanap ng justisya, tapos ngayon natatakot pa sa buhay nila, baka balikan. Ano na klaseng PNP meron tayo kung ganun sila katakot? Please, mag-effort kayo. Chief of Police, District Director, puntahan nyo. May mangyari pa dyan sa pamilya na yan. Mananagot kayo dito sa komite na ito. I-secure ninyo. Kausapin ninyo kung anong kailangan nila na para ma-appease yung kanilang takot sa buhay. Puntahan nyo, makiusap kayo. Kung lumapit kayo sa Barangay Kapitan, lumapit kayo sa LGU doon, sabay kayo doon para magkakaroon sila ng peace of mind. Kawawa naman, namatayan na, wala pa hustisya yung anak, tapos ngayon, natatakot pa sa buhay nila. Ano ng klaseng, Ma'am Roda Baltasar, ako po magbigay sa iyo ng assurance, ha? Andito yung mga chief ng PNP, galing sa Chief of Police ng Nabutas, hanggang sa District Director ng Northern Police District, at saka yung number 2 man ng PNP ng Deputy Chief of Administration. I will hold them responsible and accountable kapag may mangyari sa pamilya ninyo. Pangako ko yan sa iyo. Kaya dapat sila magsumikap na mawala yung threat sa buhay ninyo. Huwag po kayong mag-alala. Babantayan namin to sila at siguruhin nila na secured kayo. Salamat. Mr. Yes Chair, po. Salamat kaayo, Mr. Chair. Yes po. Maalala din po siguro, Mr. Chair, ni General Sermonia, nung unang pagdinig natin, hiniling ko rin po sa kanila na ma-secure yung witnesses at yung mga pamilya ng witnesses at kumbaga hindi kumbaga totoong nasa pananagutan ng PNP yung kaligtasan nila. Ms. Roda, nung unang pagdinig, binanggit ko rin po na nabalitaan po namin na may nanghaharas kay Sunny Boy na nung dinala siya sa presinto, meron daw kumausap sa kanya, yung isa doon naka plain clothes daw, na magsabi daw na may dalang droga si Jemboy. Narinig nyo rin po ba iyon, Miss Roda? Wala pa ma'am, nasa ano po ako nun, nasa Qatar po ako nun. Opo. Si Sunny Boy lang po nagsabi sa amin na sinabi daw ng pulis na yun na para daw maano yung ano ng mga pulis, hindi masira, sabihin daw na si Jimboy may baril po daw at may droga. Sino po nagsabi sa inyo, Miss Roda? Si Sunny Boy po. Si Sunny Boy. And Mr. Chair, kasama po sa balita ay kasama daw di umano si Captain Carpio sa kumausap din kay Sunny Boy sa presinto. Kasama po ba kayo, Captain Carpio, na kumausap kay Sunny Boy at sinabihan siya o ayon sa mga ulat, hinaras siya para sabihing may droga si Sunny Boy? Your Honor, wala po akong sinabing ganun kay Sunny Boy. Para sino? mamaya, Mr. Chair. Sino yung kumausap sa kanya? Hindi ko po alam kay Sunny Boy po. Ito yung mga allegations, ha? Ito yung mga allegations. Pero kung totoo man ito, wala na. I found it very hopeless yung ating pagiging pulis kung ganyan tayo.
Hopeless case na tayo. Kung totoo yan, ha? These are mere allegations. Pero kung totoo talaga yan, I cannot forgive kung sino may yung pulis na yan. Sasakalin ko yung pulis na yan, kung sino yung pulis na yan. Makatikim sa akin yan. Ha? Siguruhin mo, hindi yan ang effort mo, ha? Hindi po, Your Honor. Wala po ako sinabi kay Jemboy na ganun. Ma'am, Hindi po. ma'am, si Sunny Boy ang nagsabi, di ba? Next hearing, sabihin natin kay Sunny Boy yan.